Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may San Lazaro Business Park sa Maynila. Dito nakatayo sa lugar na ito noon ang San Lazaro Hippodrome, isang karirahan ng kabayo ng Manila Jockey Club mula 1912 hanggang 2003. Pagkatapos na magsara ang racetrack, na-develop na ang lugar na ito at naging business park na. Nakatayo na dito ang 8 billion Winford Hotel and Casino, ang SM City San Lazaro, mga office buildings at residential condominiums. May mga proyekto pa pala na itatayo dito sa susunod na taon. Yan ang pupuntahan natin at alamin natin kung ano ang mga bagong proyekto na itatayo dito sa San Lazaro Tourism at Business Park. Mamaya na tayo papasok dyan sa loob ng SM. Dito muna tayo magsisimula sa likod kung nasaan ang Hotel and Casino. Nakakamangha dito sa likod ng SM, ang dami na pala mga bagong developments. Meron na pala ditong Avida Towers at Celadon Park Condominiums. Hindi mo akalain na ang lugar na ito ay dating racetrack o karirahan ng kabayo na ngayon ay isa ng business park. Dito naman tayo sa kabilang side ng SM. May mga condominiums na rin na naitayo dito, pati na mga office towers. Ito naman ang Vertex 1, isang office building na occupied na rin ng mga BPO o call centers. At dito nga sa likod, itatayo ang mga bagong proyekto dito sa San Lazaro Business Park. 2 residential condominium at isang community mall.
Noong 2001, ang Manila Jockey Club ay nagkaroon ng agreement sa SM Group para i-develop ang San Lazaro at naitayo na nga ang SM Mall. Ang Ayala Land naman ang kapartner nila sa pagtatayo ng mga bagong residential condominium at office building. At ngayon naman ang Mega World naman ang bago nilang kapartner na magtatayo ng mga bagong proyekto dito sa dulo. Meron pang malawak na area dito na ginawang park. Dito siguro sa tingin ko itatayo ang community mall. So yan guys, ito yung area na tatayuan ng One Crown Suites at Kingsford Suites, dalawang luxury residential condominiums. Wow, ang ganda pala ng future projects na itatayo dito. Dito sa baba ng Vertex 1, isang office building na occupied na ng mga call center. Maraming mga restaurant dito. Nag-iiba talaga ang isang lugar kapag na-develop na ng mga private companies katulad ng SM, Ayala at Mega World. Hindi mo akalain na nasa gitna ito at napapalibutan ng mga residential area dito sa Maynila. Abangan natin ang patuloy na development dito sa San Lazaro Tourism at Business Park. Buhay na buhay din ang mga local business dito sa paligid ng San Lazaro Business Park.
Isa yan sa mga positive na epekto. Kapag na-develop na ang isang lugar, nabubuhay din ang mga local business. Bago pa tayo pumasok dito sa loob ng SM City San Lazaro, may nakita akong kakaibang building dito sa harap ng mall. Alam ko na guys, nakita ko na. Ito pala ay isang police station at meron pang elevator dito sa gilid. Ito na yata ang pinakamagandang police station dito sa Manila na nakita ko. Anyway, papasok na tayo dito sa loob ng SM City San Lazaro. Tingnan natin kung anong mga bagong developments dito sa mall. As usual, busy at sobrang dami ng tao dito sa loob ng SM City San Lazaro. Napapalibutan kasi ito ng mga barangay at mga residential area at malayo din ito sa iba pang mga mall. Malawak din pala itong SM City San Lazaro at meron din itong 5 floors. May supermarket, department store, cinema at marami pang iba. Dito naman tayo sa lower ground floor. Ang supermarket pala ay nandito sa baba. Dito naman ang World of Fun, isang arcade. Wow, ang lawak ng food court dito at ang daming food choices. Yung cinema pala ay nandun sa taas.
Anong masasabi nyo sa patuloy na development dito sa San Lazaro Business Park? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.